Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy
Bawal yan tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno,
tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Labing 7 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras natin 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Balitang kailangan mong malaman. Unang-una sa mga balita. RH Rapido Hataw Balita mula sa MBC Radio News Center Manila. RH Rapido Hataw Balita sa mga balitang pambansa, lokal, internasyonal at iba pa. RH Rapido Hataw Hataw Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Balita. RH. Sa ulo ng ating mga balita, ultra oil price hike. Ramdam na sa ilang gasolinahan. Diesel posibleng tumaas pa ng hanggang 20 piso kada litro sa susunod na linggo. Vice President Sara Duterte hinimok ang mga ahensya ng gobyerno na kumilos na sa gitna ng krisis sa petrolyo. Pagsipa ng singil sa kuryente, hindi maiiwasan ayon sa ERC. 150 million pesos na fuel subsidy inilaan ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng oil crisis. Pag-asa, sa posibleng matinding epekto ng El Nino, dapat ng paghandaan ng buong bansa. Halaga ng piso lumagpak sa 59 pesos bawat dolyar, pinakamababa sa loob ng higit isang buwan. At lalaki patay sa sunog sa Barangay Pinyahan sa Quezon City kaninang madaling araw. RH
Balita! 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 Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong ika-7 sa buwan ng Marso 2026. Live mula sa 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Sa bayan din tayong napapakinggan sa DZRH 1395 kHz sa Cebu, DZRH 1260 kHz sa Davao at sa 16 pang relay stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Simulcast din sa DZRH News Facebook page at DZRH News Television YouTube channel. Kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ito po si Jackie Resho. At ito po si Yuel Reyes. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Balita. RH Weather News. Ang init na talaga. Alamin nga natin ang latest sa kalagayan ng panahon mula kay Sir. Pero may LPA tayo, di ba? Na binabantayan sa labas ng PAR. Sir Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Magandang tanghali. Yes, magandang tanghali, Sir Yuel, Mr. Jacket, sa ating mga takasubaybay sa DZRH. So tama po kayo, no? May minomonitor tayong LPA sa labas ng PAR. Latest location natin as of 8 a.m. ay nasa layong 1,695 kilometers silangan ng Mindanao. Malit po yung chance na maging bagyo na sabing low pressure area at wala itong magiging epekto sa ating bansa. And for today, dahil sa pag-ira ng northeast monsoon na yung hanging amihan, makakaranas pa rin tayo ng makaulapan at mataas na tsansa ng pag-ulan dito sa area ng Batanes at Babuyan Islands. For Metro Manila at talalabing bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ating inaasahan. May tsansa pa rin tayo ng mga thunderstorms sa areas ng Central Luzon, Southern Luzon, Visayas at Mindanao at tsansa naman ng light rain sa Pag-ambon ang mararanasan dito sa Northern Luzon. At sa kalagayan ng ating karagatan sa kasalukuyan, may nakataas tayong gale warning dito sa seaboards ng Batanes at Babuyan Islands. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat over these areas, huwag po muna tayong pumalaot dahil makakaranas tayo ng maalong karagatan na dulot ng hanging amihan. Sir Dan, kahit nabanggit po ni Doc Nathaniel Servando na malapit na rin mag-transition tayo dun sa ENSO neutral condition. Kahit ba nandun na tayo sa transition phase, possible pa rin yung inaasahan nating isang bagyo ngayong buwan ng Marso. Opo, for March po, no, yung projection natin ay 0 to 1 na mga na bagyo ang posible pumasok or mamuo sa ating PAR. So pwede pala na walang pumasok na yung buwan, pero yung localized thunderstorm po natin, saan po natin anong mga lugar yung pwede nating asahan na makaranas po nito? Well, itong localized thunderstorms actually buong bansa po ito, no. So ito yung mga pag-ulan na kadalasan nangyayari sa bandang hapon hanggang sa gabi, pero for now itong amihan kasi umaabot dito sa area ng Northern Luzon. So posible pa rin tayo makaranas ng mababang temperatura sa madaling araw over areas po ng Northern Luzon. May chance pa rin na malamig ang panahon sa madaling araw nga lang. Madaling araw lang. Alright, maraming salamat Sir Dan. Magandang tanghali. Thank you po, and magandang tanghali. Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Balita. Sa detalye ng mga balita. Alas 12:11 ng tanghali ngayong paninhong araw ng Sabado, March 7, 2026. Hindi pa man ganap na inaanunsyo kung magkano ang itataas ng presyo ng petrolyo sa susunod na linggo, ramdam na ang biglaang pagsipa ng presyo ng petrolyo sa ilang gasolinahan sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. Sa pag-iikot ng DZRH News, naglalaro na sa 59 pesos hanggang 65 pesos ang kada litro ng gasolina, depende sa klase. Habang pinakamalaki ang isinipa ng presyo ng diesel na naglalaro sa 60 hanggang 70, 60 hanggang 70 ang kada litro, depende sa klase. Samantala, base naman sa pagtaya ng oil industry sources, humigit kumulang 11 pesos ang itataas ng kada litro ng gasolina habang higit 20 sa diesel. Base po yan sa 5 araw na trading sa world market. Samantala, partner, alamin nga natin yung sitwasyon dyan sa Nueva Ecija dahil kung dito sa Metro Manila at mga karatig
lugar ay Sa Cavite, ramdam na, partikular, oo. ramdam na ang taas presyo ng petrolyo. Dito rin daw sa Nueva Ecija ay ramdam na ang pagsipa ng presyo ng petrolyo. At mayroong ilang mga gasolinahan sa Cabanatuan City ang nilimatahan ng pagbebenta ng krudo. Oo, alamin natin ang detalye sa report ng RH25 Grace Sansano. Grace? Palagay ko si Miss Grace habang nag-iikot, umaaray din kapag nakikita kasi gumagamit din siya ng gasolina sa pag-iikot. Kamustahin nga natin si Miss Grace. Miss Grace? Alam nyo, sa haba ng maghapon kahapon, naikot ko halos itong central na bahagi ng Nueva Ecija. Pare-pareho kami naghahanap ng mas mura na presyo ng diesel. Kasi isa sa mga tinamaan at malaki ang itinaas sa loob lamang ng isang linggo ay nasa 20 pesos ang tinaas ngayon sa diesel. Habang sa gasolina ay 10 piso ang itinaas. Karamihan nga sa mga public, yung pampublikong mga sasakyan tulad ng jeepney at mga bus, ang gamit niyan, karamihan diesel. Sila ang mga pangunahing umaaraw. Katunayan, kausap ko kanina, nakapanayam ko, si Miss Bea de la Cruz mula sa bayan ng Rizal. Mula Rizal, binaybay niya papunta rito sa Cabanatuan City. At halos sa mga dinaanan niya, limitado na rin ang pagbebenta ng diesel. Halos maraming gasoline station dito sa bahagi ng Nueva Ecija, lalo na nga dito sa Cabanatuan City, ang may pakonti-konti na lang at mayroong pagrarasyon ng pagbili ng diesel. Hindi pwede yung pauli-uli na pagbili dahil minomonitor ito ng kanilang mga gasoline boy. Kapansin-pansin din ang ating mga namamasadang mga jeepney driver mula San Jose City papunta naman dito sa bahagi ng Central Terminal. Karaingan ng maraming mga driver ay sana mailabas na raw ang pondo para sa subsidiya sa ating mga driver, lalo na ang mga jeepney driver at mga tricycle driver. Dito rin sa Cabanatuan City, kung saan hindi naman daw nagtaas ng presyo ng pamasahe itong mga tricycle driver, sana ay madaliin ang pagpapalabas ng pondo para sa fuel subsidy ng ating mga motorista. So yan yung ating update na ngayon ay patuloy pa rin na umaaray yung ating mga kababayan sa tuloy-tuloy na presyo o pagtaas ng fuel. RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matindi. Maraming salamat RH25 Grace Sansano. Sa kaugnay pa rin ng mga balita, nananawagan si Vice President Sara Duterte sa mga ahensya ng gobyerno na kumilos na ngayon sa gitna ng malakihang pagtaas na presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod na linggo dahil sa giyera sa gitnang silangan. Sa isang video message, sinabi ni Vice President Sara Duterte na maaaring ipagbawal muna ng mga lokal na pamahalaan ang non-essential activities na gumagamit ng langis tulad ng parada. Dapat din anyang bumuo ng komite na magbabantay sa presyo ng bigas, mantika, pamasahe at iba pang pangunahing bilihin. Dagdag pa, mababawasang umasa sa imported na produkto ang pagpapalakas anya sa lokal na pagpapalakas anya sa lokal na magsasaka at maliliit na supplier. Ipinayo rin ni VP Sara na ang pag-carpooling, paggamit ng bisikleta at ayusin ang schedule ng lakad upang mabawasan ang madalas na pagbiyahe. Narito ang naging mensahe ng pangalawang Pangulo. Sa mga ahensya ng gobyerno na may tungkulin dito, kumilos na kayo. Kailangan bantayan ang presyo ng langis at epekto nito sa pangunahing bilihin at transportasyon. Magbigay ng maagang babala at magbigay ng paliwanag para sa mga mamamayan. Ipatupad ang mahigpit na hakbang laban sa hoarding at labis na taas presyo. Gawing regular ang inspeksyon at isarado ang mga lalabag na negosyante. Magbigay ng pansamantalang subsidiyo o price caps sa produktong pagkain at isaalang-alang ang targeted cash transfers sa low-income na pamilya.
Tiniyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahandaan ng gobyerno para sa inaasahang malakihang oil price hike sa susunod na linggo. Ayon kay PBBM, ipinag-utos na niya ang agarang paglalabas ng fuel subsidies at cash transfer para sa mga apektadong sektor. Nakikipag-ugnayan na rin anya ang Malacanang sa Kongreso para tapyasan ng excise tax sa langis. Git ni PBBM, isinusulong din ang pag-amyenda sa Biofuel Acts of 2006 upang payagan ang paggamit ng mas murang bioethanol bilang alternatibo para mapababa ang presyo ng gasolina sa bansa. Bumuo na ng task force ang Bureau of Customs o BOC na tututok sa oil importation at inventaryo ng langis sa mga pantalan sa harap ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Ayon sa BOC, magiging katuwang nila rito ang Department of Energy at Bureau of Internal Revenue. Ang Oil Inventory Level Task Force ang mangunguna sa pagsasagawa ng joint inspections at pagmomonitor sa mga oil depot at iba pang imbakan ng langis sa bansa. Babantayin din ng naturang task force ang regular reports ng mga district port kaugnay ng mga oil import at iba pang mga paparating na shipment. Giit ng BOC, ang hakbang na ito ay bilang paghahanda sa posibleng pagkaantala ng supply ng langis dahil sa nangyayaring sigalot sa gitnang silangan. Samantala, nakipagsani pwersa ang Department of Energy sa DILG at PNP para masawata ang anumang fuel products hoarding habang nasa krisis ngayon sa Middle East. Una rito, nakatanggap ng mga report ang DOE mula sa kanilang field office sa Luzon at Mindanao ng mga iligal na gawain tungkol sa supply ng petrolyo at manipulasyon sa presyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi ito maaaring palagpasin dahil malinaw itong pagsasamantala sa sitwasyon ngayon na ang tatamaan ay mga Pinoy consumer. Flash Report! Flash Report! Manila Police District nagpatupad ng bagong reshuffle sa ilang police station. Detalye sa report ni RH29 Boy Gonzales. Boy. Jackie Yuel, naglabas ng bagong special order ang Manila Police District kaugnay ng reassignment ng ilang opisyal ng pulisya sa iba't ibang himpilan sa Maynila. Batay sa special order na inilabas kabilang sa mga na-reassign, si Police Lieutenant Colonel June Paulo Abrasado mula sa Police Station 6 patungong Police Station 5, habang si Police Lieutenant Colonel Alfonso Saligumba III naman ay mula sa Police Station 5 patungong Police Station 6. Inilipat din si Police Lieutenant Colonel Joven Gerong mula sa Police Station 4 patungong Office of the District Police Director, habang si Police Lieutenant Colonel Cicero Cura ay mula sa Station 14 patungong Police Station 11 sa Binondo Police Station. Samantala, si Police Lieutenant Colonel Inocencio Richard Villanueva ay nilipat mula sa Police Station 11 patungong Police Station 4, habang si Police Lieutenant Colonel Francis Balais ay mula sa District Personnel and Human Resource Management Division ay tinalaga naman sa Police Station 7. Si Police Lieutenant Colonel Brian Tagayador naman ay mula sa Station 7 ay nilipat naman sa District Personnel and Human Resource Management Division. Tukod dito, si Police Lieutenant Colonel Jolie Soriano na bago reassign mula sa Regional Headquarters ay talaga sa Barbosa Police Station 14. Ayon sa NPD, ang assignment ay epektibo sa Marso 7 ngayong araw at isinagawa sa utos si NPD District Director Police Brigadier General Arnold Abad. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa, Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report! Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Balita! Sa ating pagbabalik, alamin natin ang update sa sumiklab na sunog sa Quezon City. Hating gabi pala ito.
Jackie. At may isang namatay. Sunod-sunod na ho talaga ang sunog ngayong Fire Prevention Month. Yan ho, at marami pang iba sa pagbabalik ng RH Balita sa tanghali. Inyo pa rin pong nakakasama. Ito po si Jackie Resho. At ito po si Yuel Reyes. Oras natin 22 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. This time check is brought to you by AC. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive. Alas 12:27, balik-balita ho tayo. Handa ang Pilipinas para sa 4-day work week kahit sa pribadong sektor. Ito ang naging pahayag ni RCBC Executive Vice President and Chief Innovation and Inclusion Officer Lito Villanueva sa panayam sa DZRH. Kasunod nito ng ipinatupad na 4-day work para sa mga tanggapan ng gobyerno bilang bahagi ng pagtitipid sa nakaambang oil crisis dahil sa tensyon sa Middle East. Ayon kay Villanueva, kakayanin ng digital ecosystem ang posibleng pag-shift sa remote o hybrid work dahil natuto na tayo noong panahon ng pandemya. Para kay Villanueva, mainam na magkaroon ng 4-day work week sa buong Pilipinas para makonserve ang energy resource ngayong may banta para rito. Bansa, no, hindi lang dapat ito ang pamahalaan o ang gobyerno ang maglunsad ng ganitong 4-day work week kasi nga yung reserve natin, no, yung energy reserve natin ay very critical, no. So hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal itong conflict sa Middle East, kaya dapat maging handa ang lahat at as early as now mag-conserve tayo ng energy. Ang tinig ni Lito Villanueva ng RCBC, isang ekonomista. Lalo pang dadami ang cyber threats o cybercrimes dahil sa epekto ng oil crisis sa ekonomiya. Ito ang pahayag ni RCBC Executive Vice President and Chief Innovation and Inclusion Officer Lito Villanueva sa panayam sa programang Special on Saturday sa DZRH. Paliwanag ni Villanueva dahil inaasahan na sa pagtaas ng presyo ng petrolyo ay tataas na rin ang presyo ng mga bilihin at transportasyon na lubhang makaapekto sa mga ordinaryong mamamayan. Kaya naman marami ang mga mananamantala maging online para mang-scam ng ibang tao para kumita. Dahil dito, sabi ni Villanueva, mahalaga rin ngayon ang pagbibigay ng tama at karagdagang impormasyon sa mga Pilipino tungkol sa kanilang cybersecurity. Lalo pang nating paigtingin ang education campaign para sa ating kababayan dahil lalo pa hong abusuhin ng mga criminal syndicates ang krisis na nangyayari ngayon sa buong bansa at buong mundo. Alas 12:30, may nakahandang fuel subsidy ang Department of Agriculture o DA sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng krisis sa langis dulot ng tumitinding gera sa gitnang silangan. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, nasa kabuuang 150 milyong piso ang inilaang halaga ng tulong. Ayon kay de Mesa, makatatanggap ng tig 3,000 piso ang mga magsasaka at 5,000 piso naman sa mga mangingisda na nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Subsidy para sa ating mga apektado magsasaka at mangingisda. Ito yung 150 million na budget natin nung last year pa na gagamitin natin dito. 75 million para sa ating mga magsasaka. Ito yung mga rehistrado sa RSBSA at nagmamay-ari o nagre-renta ng mga makinarya na ginagamit sa ating bukirin. Para naman sa mga mangingisda, ito yung mga rehistrado pa rin sa RSBSA at nagmamay-ari ng mga bangka na hindi tataas sa 3 gross tonnage at makaka-receive sila ng tag 3,000 sa ating mga magsasaka, tag 5,000. Initially, ma-release natin, Sir Cesar po, ay 100 million at pag naubos ito ay i-request naman natin sa DBM yung natitira na 50 million peso. Inamin ng Energy Regulatory Commission na hindi maiiwasan ang pagtaas ng halaga naman ng kuryente sa harap ng bakbakan sa gitnang silangan. Ayon sa ERC, inaasahan ang increase dahil sa pagsipa ng global crude prices. Ipinahayag ng ahensya na batay din sa projection ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines na pipinto ang pag-angat ng halaga sa wholesale electricity spot market. Paliwanag ng ERC, bukod sa langis, nagbabadyang gumalaw ang halaga ng uling at liquefied natural gas sa pandaigdigang pamilihan. Dahil sa increase sa fuel cost, itutulak pataas ang presyo sa
WESM na ipapasa sa generators hanggang sa mga consumer ng kuryente. Samantala, isa hong malaking sunog ang sumiklab sa Quezon City hating gabi. At isa ho ang naitalang namatay. Alamin natin ang update mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin. UL, patuloy yung pagtulong ng CSWC ng Quezon City para maibsan sa bakit yung reform na sinapit ng Quezon na biktima ng sunog dito sa Quezon City. Ayon kay Barangay Chairman Rick Bicor, masamantalang nasa Pinyahan Multipurpose sa Barangay Hall ang ibang nasunugan at ang iba naman ay nasa Flora Ilagan High School. Dahil sa dami ng mga biktima UL, ay naglagay na rin ng tent ang ilang mga residente sa gilid ng kalsada sa kaba nitong Mayor Road sa Barangay Pinyahan sa Quezon City. Samantalang hindi na naman ng chairman na hindi namatay sa sunog ang isang lalaki na naulat na namatay. Ito mano ay inatake sa puso dahil umano sa sobrang pagod sa pagliligtas o pagbubuhat ng mga gamit sa kaligtasan ng sunog. Sa tala ng taggawa ng chairman na Bigaflor ay pinatayang 95% na umano ang naabo sa mga kabahayan sa kaban ng Lea Road. Ang naabot dahil doon sa magdamag na sunog na nagsimula pa kagabi sa alas 9 ng gabi. Sa record naman ng Quezon City Bureau of Protection, alas 3:14 ng madaling araw na kanina, na ideklarang para under control ang sunog at ideklarang para out alas 5:16 ng umaga. Sa pagtaya ng barangay Pinyahan, nasa 3,005 family ang naapektuhan ng sunog o katumbas ng 21,000 individual ang nawalan ng bahay. Kabilang sa nagsisilbing ngayon may evacuation center ang barangay Pinyahan Multipurpose at ilan pang mga lugar. Ito yung at may mga tumutuloy din sa Quezon City Central Post Office. Hindi naman nadamay ang ilan pang mga tagyaman ng gobyerno tulad ng PAO, LRA, Quezon City Central Post Office, Pag-asa sa Quezon City. Aris 23, Adrian po sinagulat ng Arizona sa Pilipinas, sa unang sa Pilipinas. Maraming salamat Edwin. Samantala, 235 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes nasabat ng Bureau of Customs sa Batangas Port. Detalye sa report ni RH29, Boy Gonzales. Boy. Ayon sa Bureau of Customs, Jackie, UL, natin nasa 637 kahon ng sigarilyo ang laman ng container na nadiskubre matapos ang sinagawang inspeksyon ng mga otoridad. Nagmula ang operasyon sa intelligence information tungkol sa isang shipment mula sa United Arab Emirates na sakay ng barkong MV Everclass na may makargang Mac brand na cigarette. Sa paunang verifikasyon na pag-alaman ng mga otoridad na ang nabanggit na container ay hindi nakalista sa Bill of Lading o Inward Foreign Manifest at Discharge List, kaya agad itong sinailalim sa higpit na monitoring at inspeksyon na dumating ang barko sa Port of Batangas. Naglabas ang pre-launchment control order ang tanggapan ni District Collector sa panguna ni Carmelita Talusang. Sinagawa ang 100% na physical examination sa container kung saan nadiskubre ang mga sigarilyo walang kaukulang importation document. Lumabas din sa verifikasyon na hindi otorisado ang consignee na magangkat sa sigarilyo na ibigasan ng tangkang pagpasok ng illegal na tobacco products sa bansa. Sa ngayon, iniimbestigahan ng Bureau of Customs ang shipment para sa posibleng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. UL Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Ang ating pong oras, 36 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Alas 12:41, balik-balita ho tayo. Tuloy na ang repatriation by land para sa mga overseas Filipino workers sa Middle East. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, may natukoy na silang 5 bansa na maaaring pagdalhan ng mga OFW. Higit ni Kakdak, nagsimula na ang koordinasyon nila sa mga host country at mga bansang tatawiran ng border. Gayon din ang pagtiyak na ang ruta na dadaanan ay ligtas. Sa ngayon,
ngayon ay higit 1,400 OFW sa Middle East ang humiling ng repatriation ngunit hindi agad mailalabas dahil sarado pa ang mga paliparan. Samantala, balik Pilipinas na ang abot sa 81 overseas Filipino workers o OFW na na-stranded sa kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon sa Department of Migrant Workers, dumating ngayong Sabado ng umaga ang mga OFW lulan ng Emirates Airlines sa NAIA Terminal 3. Ang ibaan niya ay may mga booking tickets na at nakatakdang umuwi ng Pilipinas upang magbakasyon. Samantalang ang iba naman ay may connecting flights sa Dubai patungong Maynila. Sinalubong ng DMW, Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Department of Social Welfare and Development at medical teams ang mga dumating na OFW. Pinagkalooban naman ng airport assistance gaya ng pagkain at transportasyon pa uwi ng kanilang probinsya ang mga kababayan nating balik bansa na. Sa iba pang balita, mariing itinanggi ng Chinese Embassy ang alegasyong gumagamit sila ng Pilipino para maniktik o mang-espiya sa bansa. Sabi ni Embassy spokesman Ji Lingpeng, fake news ang naturang akusasyon at hindi kailanman nakisawsaw ang China sa internal affairs ng ibang bansa. Ayon kay Lingpeng, ang pagdawit sa China sa mga usapin ng umano'y pang-espiya sa Pilipinas ay isa na naman pagtatangka para muling magpakalat ng mga malisyoso na naratibo laban sa China. Partikular na ipinunto ni Lingpeng ang nauna ng ulat patungkol sa isang Mongolian national na inaresto dahil sa umano'y koneksyon nito sa China, bagay na binawi rin ng mga otoridad makaraang mapatunayan na wala itong anumang ugnayan sa nasabing bansa. Git ni Embassy spokesman, ito'y halimbawa ng agarang panghusga at panghihinala ng wala namang sapat na batayan. Samantala, humina ang halaga ng piso matapos na magsara ang palitan nitong Biyernes sa 59 pesos kada isang dolyar. Mas mababa ito kumpara sa 58 pesos and 43 centavos per dollar noong Huwebes at pinakamahinang antas ng piso sa loob ng mahigit 5 linggo. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, ang paghina ng piso ay kasunod ng pahiwatig ni BSP Governor Eli Remolona Jr. na maaaring itaas ang interest rates kung lalampas sa $100 ang kada bariles ng langis upang mapigilan ang pagbilis ng inflation. Bukod dito, nakaapekto rin ang sigalot sa Middle East na nagdudulot ng pangamba sa supply ng langis. Bunsod nito, nagdoble ingat din ang mga investor dahilan naman ng pagbaba ng Philippine Stock Exchange Index sa 6,320 points. Labas naman tayo ng ating himpilan. Isa ho ang patay, 5 sugatan sa nangyaring engkwentro ng magkalabang pamilya sa Nabalawag SGA Barm. Alamin natin ang detalye mula kay RH19 June Dimakutak. June. Yes, Yuel, tama ka, Jackie. Naglunsad ng Joint Law Enforcement Operation ang pamunuan ng 602nd Infantry Brigade, katuwang ng PNP sa mga nagaganap na armadong komprontasyon sa mga bayang sakop nito, partikular sa Barangay Lumupog, Midsayap, Cotabato Province at Nabalawag SGA Farm na ilang araw nang may mga nagaganap na barilan ng magkakalabang angkan. Sa impormasyon mula sa 602nd Infantry Liberator Brigade Information Team, daan-daang pamilya ang lumilikas. 5 ang naitalang sugatan mula sa magkabilang panig ng mga armado, habang isang 19-year-old babaeng vendor ang nasawi. Nakipag-ugnay na ni 602nd Brigade Infantry Liberator Commander Brigadier General Ricky Bunayog at ng 33rd IB sa local leaders sa CCCH o itong Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities ng MILF at MILF Ad Hoc Joint Action Group o itong AJAG. Sa naturang law enforcement operation, inihain ang warrant of arrest sa mga personalidad na sangkot sa nasabing armed confrontation, subalit mailap ang mga ito. Sa mga na-recover na armas, dito natin makikita ang matinding gerang ito na likha na makakalabang angkan dahil sa mga recovered firearms sa war zone. Na-recover ang isang 81mm mortar, K3 machine gun, mga M16 rifles, M4 rifle, Garand rifle, rifle grenade rounds at mga granada. Sa law enforcement operation, sa bahaging ito sumali na rin sa barilan ang pwersa ng pamahalaan. Makaraang paputukan sila ng mga armadong nagkukubli sa isang residential compound. So far, walang naitalang casualty sa panig ng pamahalaan. Parawagan ni Brigadier General Ricky Bunayog sa magkakalabang grupo na walang mararating na solusyon kung pairali ng tapang sa pakikipagbarilan.
sa halip ay pairalin ang diplomasya sa magitan ng dialogo at ito umano ang tiyak na magresolba sa anumang alitan at bilang pagrespeto na rin sa banal na buwan ng Ramadan. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Di Makutak. Samantala, Association of Taxi Operators in Panay o ATOP, isinusulong ang provisional increase sa pamasahe. Detalye sa report ni Jocelyn Maque ng Aksyon Radyo Iloilo. Jocelyn? Isinusulong ng Association of Taxi Operators in Panay ang provisional increase sa pamasahe sa taxi dahil sa pagmahal sa presyo ng petrolyo na epekto naman ng tensyon sa Middle East. Ipinaliwanag ni ATO President Engineer Perfecto Yap na magpapatupad na lang ng matrix scheme ang mga taxi unit depende sa kung magkano ang presyo ng petrolyo. Sa ngayon, 50 pesos ang flag down rate ng taxi sa lungsod ng Iloilo. Base sa isinusulong na matrix scheme ng ATOP, sinabi ni Yap na kung umabot sa 60 pesos hanggang 70 pesos ang bawat litro ng petrolyo, magdadagdag ng 10 piso sa 50 pesos na flag down rate. Pero wala nang increase sa rate sa succeeding 4 kilometers. Nanindigan si Yap na layon lang nila na hindi madihado ang mga taxi drivers at may income pa rin sila na iuuwi sa kanilang pamilya. Ipa-aaproba ng ATOP sa LTFRB ang matrix scheme bago ito ipatupad. Mula sa Aksyon Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jocelyn. Ang nakakatakot dito yung baka biglang dumami yung mga PUV natin na hindi bumiyahe. Oo. Kasi biglang tumaas sa mga kanina nga gasoline station nakita natin 70 to 77. Ang tataas na, no? Tataas na. Tapos kanina nga, papasok ako kaninang umaga, may nasakyan ako nga UV. Ang kwentuhan nga nila ng kanyang mga kapwa driver, nawawalan na sila ng gana na bumahe pa kasi lalong-lalo na pag traffic mas kokonti pa ang ikot nila kumbaga ng biyahe Tsaka nila. mas malakas ang konsumo nun. So kung tataas pa ang presyo ng petrolyo, di mas mababa pa ang kita at may uuwi nila sa kanilang pamilya. Yan na nga ang kinakatakutan natin ngayong ang bagal talaga Sorry pero eto na nararamdaman na. Pero parang hanggang ngayon nandun pa rin tayo sa pinag-aaralan stage. Oo, wala pa rin wala ka pa rin makita, maramdaman na solusyon, kumbaga, ng ating gobyerno. Oras po natin 11 minuto bago mag-alauna. Babalik ho tayo. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap. Jackie Reso sa RH Balita. Balita. Rapido. Hatang balita. Balitang probinsya ho tayo. 8 miyembro ng demolition team arestado sa pagnanakaw sa Davao City. Ay nako. Alamin na nga natin ang detalyeng yan mula kay June Soter ng Aksyon Radyo Davao. June. Kulungan ang bagsak ng 8 membro ng isang demolition team matapos silang makuhaan na magamit mula sa mga estrukturang giniba sa Lastima Compound, Matina Crossing, Barangay 74-A, Davao City noong Marso 6, 2026. Ayon sa report ng kapulisan, bandang alas 7:30 ng umaga ay tinalaga mga tauhan ng Talbo Police Station upang magbigay ng seguridad sa isagawang demolition. Gayunman, bandang alas 11 ng umaga, napansin ng mga otoridad na ilang membro ng demolition team ang kumukuha na magagamit mula sa manasirang estruktura. Nang inspeksyonin ang kanilang mga dala, nakita sa kanilang pag-iingat ang iba't ibang kagamitan na pinaniniwalaan mula sa compound, kabilang mga copper wires, jacket at iba pagkakasautan na nilagay sa mga bag. Dahil dito, agad inaristong 8 individual at naharap sa kasong pagnanakaw. Nagpaalala si Police Major Genesis Oriel, Station Commander ng Talbo Police Station, sa mga demolition worker na iwasan ang pansamantalang sitwasyon at igalang ang mga ari-arian na mga residenteng apektado ng demolition. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Suter. Samantala, isang drug suspect ang arestado sa Lingayen, Pangasinan. 50,000 pesos na halaga ng shabu kumpiskado. Detalye sa report ni RH38 Freddy Fajardo. Freddy? Hindi nakapalag ng dakmay ng mga pulis ang isang street-level individual na 28 anyos na lalaki, residente ng Barangay Baay, Lingayen, Pangasinan, sa isinagawa nilang anti-drug by bust operation. Batay sa ulat ni Lingayen Chief of Police Lieutenant Colonel John Mar Gonzales, alas 10:35 ng gabi nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa drug enforcement team kung saan isa ang naggunyaring buyer at gamit ang marked money nakabili sa suspect ng 2 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na timbang ng 7.3 grams na may standard drug price na 49,640 pesos, kaya agad siyang inaresto. Nakumpiska ang marked money sa suspect na ngayon nasa kustodiya ng Lingayen Police Station at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Samantala, isa namang wanted person sa kasong panghahalay, arestado sa Limay, Bataan. RH37 Danny Kumilang. Danny. Arestado ng mga tauhan ng Limay Municipal Police Station ang isang wanted person sa Barangay Alangan, Limay, Bataan. Ang operasyon na isinagawa kahapon sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Jimmy Albert Dicen, Chief of Police katuwang ang PHPT Bataan, sa bisa ito ng ipinatupad na warrant of arrest.
Ang suspect ay naharap sa kasong acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code kaugnay ng RA 7610 na may 2 bilang ng kasong criminal case na inisyu ito ni Honorable Damaso Plata Asuncio Jr. noong nakarang buwan Pebrero 20, 2026 na may itinakdang piyansa na 36,000 piso bawat isang bilang ng kaso. Patagumpay na naisagawa ang pag-aresto at agad na ipinalam sa suspect ang kanyang mga karapatan. Patuloy namang pinaigting ng pulisya ang kampanya laban sa mga wanted person, lalo na sa mga kasong may kinalaman sa pang-aabuso sa mga bata. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Danny Kumilang. Sa iba pa nating mga balita, nanawagan ang DOST Pag-asa na dapat paghandaan ng buong bansa ang posibleng matinding epekto ng El Nino. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Pag-asa Administrator Dr. Nathaniel Servando na tumataas ang tsansa na magdeklara ng El Nino simula buwan ng Hulyo. Giit ni Servando na sa nakalipas na panahon ng El Nino, labis na naapektuhan ang Luzon at Mindanao lalo na sa sektor ng agrikultura. Samantala, pinaghahandaan na rin ng Pag-asa ang publiko sa nalalapit na pagpasok ng dry months o mainit at maalinsangang panahon. Posibleng i-anunsyo na sa susunod na linggo ang pagtatapos ng La Nina at pagsisimula ng ENSO o neutral condition na o average na temperatura sa ibabaw ng dagat, ulan at hangin. Mostly ang affected ay Luzon and in previous El Nino events ay Mindanao naman, no? Very sensitive ang Mindanao sa effects on El Nino. Alam naman natin ang effects nito. Less ang rainfall, so inasahan natin ang mga dry spell or droughts. So bagaman pag mangyari ito, I think the whole country, no, should prepare, no. So of course ang mga sectors na palaging naapektuhan, number 1 diyan ang agriculture sector. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balikan natin ang ating headlines. Ultra oil price hike ramdam na sa ilang fuel station. Diesel posibleng tumaas pa ng hanggang 20 pesos kada litro sa susunod na linggo. VP Sara Duterte hinimok ang mga ahensya ng gobyerno na kumilos na sa gitna ng krisis sa petrolyo. Pagsipa ng singil sa kuryente hindi maiiwasan ayon sa ERC. 150 million pesos na fuel subsidy inilaan ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka, mangingisda na apektado ng oil crisis. DOST Pag-asa sa posibleng matinding epekto ng El Nino, dapat ng paghandaan ng buong bansa. Halaga ng piso lumagpak sa 59 pesos bawat dolyar, pinakamababa sa loob ng higit isang buwan. At lalaki patay matapos atakihin sa sunog sa Barangay Pinyan, Quezon City. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa RH Balita ngayong araw ng Sabado, March 7, 2026. Maraming salamat ho sa ating mga nakasama mula sa DZRH News Center at sa mga nanonood, online. At babatiin ko lang saglit, partner, ang aking pinsan na nasa Canada. Oy. Siya ay nagdiriwang ng kanyang 14th birthday. Happy birthday, Ate Nelrin Pambid. Happy birthday! At syempre sa mga suki natin sa ating YouTube, kay Melvin Letrodo, Miss Teresita Atienza at Rolando de la Cruz. Magandang tanghali po sa inyo at syempre sa ating mga Facebook viewers. Muli ho mula sa DZRH News Center, ating nakasama sina Jeric Sasil, Het Del Moro at sa DZRH TV Tech. Kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ito po si Jackie Reso. At ito po si Yuel Reyes para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod na ang programang Dear Ate Raquel. Ang ating pong oras. 1 minuto makalipas ang 1:00 ng hapon. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala,